Bakit nga ba tinawag na mabuting balita ang gospel? Welcome to All for Jesus Daily Devotion. Masaya po ako na makasama kayo sa pagkakataong ito para pag-usapan ang isang paksa na madalas nating marinig sa loob ng simbahan pero baka hindi natin lubos na nauunawaan ang tunay na lalim nito. Pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang gospel. Napakaraming tao po ang nag-iisip na ang gospel ay patungkol sa mga utos o sa mga dapat nating gawin para mapunta sa langit. Ngunit sa devotion natin ngayon, makikita po natin ang isang malalim at mas magandang katotohanan na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Unang-una, ang gospel ay balita ng isang tapos na gawa. Ang unang mahalagang dapat nating malaman ay ang gospel ay hindi payo, kundi ito ay isang balita tungkol sa isang kaganapan na tapos na. Sa ating pang-araw-araw na buhay po, sanay po tayo na kapag may gusto tayong makuha ay kailangan nating magtrabaho ng husto. Ngunit ang gospel po mga kapatid ay kakaiba dahil ito ay hindi tungkol sa ating pagsisikap. Ito ay tungkol po sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang salitang gospel ay nangangahulugang mabuting balita dahil ito ay nagpapahayag ng tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan. Pinaalalahanan tayo sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan gaya ng nakasaad sa kasulatan na siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Dito po natin malinaw na makikita ang pattern ng gospel. Ito po ay nakasentro sa tatlong bagay. Ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang pagkababa sa libingan at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito po ang dahilan kung bakit ito ay balita. Ang balita ay report ng isang pangyayari na naganap na sa kasaysayan. Hindi po ito listahan ng mga rules na kailangan nating tuparin para mahalin tayo ng Diyos. Sa halip, dahil mahal tayo ng Diyos, kumikilos siya sa pamamagitan ni Jesus para iligtas tayo sa ating kalagayan. Ang kailangan lang po nating gawin ay tanggapin ang balitang ito ng may pananampalataya. Pangalawa, ang dakilang palitan. Ang pangalawang punto na dapat nating maintindihan ay ang tinatawag na dakilang palitan. Ito po ang puso ng gospel kung bakit ito ay itinuturing na pinakamagandang mensahe sa buong mundo. Sa ating sariling kakayahan, wala po tayong magagawa para linisin ang ating mga sarili. Lahat po tayo ay nagkukulang at lumalayo sa disenyo ng Diyos. Ngunit sa gospel, nagkaroon po ng isang palitan na hindi natin deserve. Kinuha ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan, kahihiyan at parusa sa krus at kapalit nito ay ibinigay niya sa atin ang kanyang katwiran at kabanalan. Pinaalalahanan tayo, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang insight na ito ay napakahalaga po para sa ating lahat. Ibig sabihin po, kapag tinanggap natin si Jesus, ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay kasing linis at kasing tuwid na rin ni Jesus. Hindi na po nakatingin ang Diyos sa ating mga nakaraang pagkakamali o sa ating mga kakulangan. Ang nakikita niya na po ay ang kabanalan ng kanyang anak na ibinihis sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ay may confidence na lumapit sa Kanya. Hindi tayo lumalapit dahil tayo ay mabuti, kundi dahil ang gospel ay nagpapatunay na si Jesus ang naging mabuti para sa atin. Ito ay isang libreng regalo mga kapatid na kailangan lang nating tanggapin ng may buong pagtitiwala. At sa ating pagtatapos po ng ating pag-aaral, ang gospel po mga kapatid ay ang pag-asa na hindi nakadepende sa ating performance, kundi sa natapos na gawa ni Jesus sa krus. Ito ay ang mensahe na kahit po tayo ay makasalanan, tayo ay minahal at tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Ang gospel ang nagbibigay sa atin ng lakas na magbago, hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa labis na pasasalamat sa pag-ibig na ating natanggap. Kapag niyakap po natin ang katotohanan ito,
Doon lang tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hayaan mong ipanalangin kita. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mabuting balita. Salamat dahil sa pamamagitan ni Jesus, kami ay itinuri mong matuwid at malinis. Tulungan niyo po kaming mamuhay sa biyaya at pag-ibig mo araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang gospel ay hindi tungkol sa ating pagsisikap na maabot ang Diyos. Ito ay patungkol sa pagbaba ng Diyos upang tayo ay iligtas. Pagpalain ka ng Panginoon. Maraming salamat sa pagsama sa ating daily Bible devotion. Kung gusto mong maging bahagi ng ating gawain sa ating Panginoon, kindly click the like button and you can comment down any prayer requests or any questions na gusto po nating pag-aralan. You can follow this channel at samahan niyo po ako for our daily Bible devotions. Pindutin niyo na rin po ang bell button para updated kayo sa ating Bible studies. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon and always remember, this is all for Jesus.